Magandang araw sa iyo Kuya Dax at sa lahat ng mga nakikinig sa channel mo. Tawagin niyo lang po akong Rocky. 30 years old na ako sa ngayon. Isa lang akong simpleng lalaki na dati hindi alam kung saan ko ilulugar ang sarili ko. Dati kasi Kuya Dax, mataba ako. As in mataba. Sa height ko na 5'8", pumalo ang timbang ko sa halos 150 kilograms. At dahil nga doon ay ang mga madalas kong suotin ay maluluwag na t-shirt para maitago ang laki ng tiyan ko. Kung tutusin, hindi naman ako yung tipong mukhang nakaka-intimidate. Sabi nga ng iba, may maamong tingin daw ang mga mata ko at mabait daw ang aura ko. Pero para sa akin, wala akong ibang nakikita kundi ang flaws. At dahil doon, mababa talaga ang tingin ko sa sarili ko. Madaldal ako at masayahin kapag kasama ko ang mga tropa ko. Pero tahimik at hindi makatingin ng diretso pagdating sa mga taong gusto ko. Kasi alam ko sa mga mata ng iba, hindi ako pasok sa panlasa nila. Ilang beses na din akong na-heartbroken kahit hindi pa man nagsisimula ang aming relasyon. Lagi akong nauwi sa rejection. Minsan hindi pa nga ako umaamin. Ramdam ko na talaga kagad nang wala akong pag-asa. Naalala ko pa nga, may isa pa akong kachat nun. Ang sweet niya. Ang dami niyang sweet messages nung hindi pa kami nakikita. Pero nung magdesisyon kaming mag-meet na at magkita na in person, ramdam ko na nag-iba ang pakitungo niya sa akin. Biglang nagpaalam na may emergency daw sa bahay nila. May one time pa nga nung nakipag-meet ako, nung sabihin ko kung anong kulay ang suot ko at saan ako nakapwesto, hindi na dumating. At ang mas malala pa, nung subukan kong tawagan, ay out of coverage na. Ang sakit ng isipin na dahil lang sa itsura ko kahit alam kong mabuting tao ako, nauwi na lang sa wala. Kung sa bagay physical appearance talaga ang unang nakikita at hindi ugali. At kahit anong tangka kong magpakatatag, hindi ko rin maiwasang maingkit sa iba. Yung mga kaibigan kong mas payat, mas fit, sila yung may chance na makita kagad ng love life. Sila yung laging may kasamang jowa. Samantalang ako nauwi lang sa tanong na, pangit ba talaga ako? Sinubukan ko naman baguhin ang sarili ko Kuya Dax. Nagpa-member pa nga ako sa isang kilalang gym malapit sa lugar ko. Noong una excited pa ako. Bumili pa nga ako ng mga bagong gym attire. Nag-download ng workout app at may plan pa sa notebook. Pero pagpasok ko ng gym, bigla akong tinamaan ng matinding hiya. Nakikita ko yung mga nakapaligid, lahat defined ang katawan. Confident ang kilos samantalang ako. Pawis na sa treadmill pa lang. Kahit walang nagsasalita, ramdam ko yung tingin ng mga tao sa akin na parang sinasabi nila na, anong ginagawa ng matabang ito dito? O siguro ako lang talaga yung nag-iisip nun dahil ang baba talaga ng self-esteem ko. At dahil doon, unti-unting nawala ang gana ko. Hindi na ako bumalik at hindi ko na tinapos ang membership ko. Pero matigas ang ulo ko, hindi ako sumuko agad. Gusto ko talaga magbago, kaya napadpad ako sa kung ano-anong nakikita ko online. Slimming pills, detox tea, at kung ano-ano pa. At dahil desperado na nga ako, sinubukan ko ang lahat ng yon. Pero isang araw, nasa trabaho ako nang bigla akong nahilo. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nagpalpitate ako. Nanlamig ang kamay ko at halos natumba ako sa harap ng mga kasamahan ko. Dinala naman nila ako sa ospital. Doon ko lang na-realize Kuya Dax na pwede pala akong mapahamak sa mga shortcut na ginamit ko. Sa ospital ding yun, doon ko nakilala ang isang doktor. Hindi naman niya ako pinagalitan kahit obvious na mali yung ginawa ko. Pinayuhan niya nga ako na walang instant pagdating sa pagpapapayat. Dapat ay dumadaan sa tamang proseso. Ang payo nga niya, calorie deficit at tamang diet lang, sapat na yon. At kung kaya ko daw, 10,000 steps a day. Dagdag pa nga niya ay consistency daw ang sagot. At doon nga ako natauhan. For the first time, may taong nagsabi sa akin ng totoo at ng dapat kong gawin. Nung nakalabas ako ng ospital, sinimulan ko kagad yung payo ni Doc. Oo, mahirap sa una. Hindi ko nga alam kung paano tatanggihan ng extra rice, lalo na kapag madaming tukso sa kantin namin.
pero pinilit ko talaga ang sarili ko. Tuwing umaga naman naglalakad ako sa subdivision namin hanggang umabot ng 1 oras. Kuminsan nga, naglalakad na lang ako papasok sa trabaho since malapit lang din naman ang tinutuluyan ko. Ang ginagawa ko na lang, nagdadala ko ng ekstrang damit na pamalit. Pagpauwi naman ako sa tinutuluyan ko, nilalakad ko na lang din. Pinapawisan ako ng sobra, pero may kakaibang fulfillment iyon. Unti-unti kong natutunan na hindi kailangan maging drastic ang pagbabago. Dapat steady lang. Dapat may disiplina. Dapat kahit mahirap, kinakaya. Lumipas ang 2 buwan, Kuya Dax, at nagulat talaga ako. Hindi naman sobrang laki ng nabawas. Pero ramdam ko yung gaan ng katawan ko. Mas magaan na kumilos. Mas maayos ang tulog ko. At mas malinaw na ang isip ko. Yung dating oversized na t-shirt, medyo maluwag na sa akin. Yung pantalon na hindi ko maisara dati, kailangan ko nang magsuot ng belt. At yung confidence na matagal nang nawala, unti-unti ko nang naramdamang bumabalik. Minsan simpleng tingin lang sa salamin napapangiti na ako. Oo, hindi pa ako fit. Obvious naman. Pero iba na yung Rocky na nakikita ko pag nakarap na ako sa salamin. Ilang buwan pa ang lumipas, bumalik na ako sa gym. Pero iba na yung pakiramdam ko. Hindi na ako parang kawawa na nahihiya sa sarili ko. Oo, hindi pa ako katulad ng iba. Pero alam kong may pinanguhugutan na ako ng confidence. Nung time na yon, kumuha na ako ng personal trainer para tama na yung mga gagawin ko. Nag-focus ako sa strength training. Pinag-aralan ko yung mga weights. Tinuruan ako ng trainer ko ng proper form ng pagbubuhat. At habang lumilipas sa mga linggo, mas nagiging proud ako sa bawat progress. Hindi na ako natatakot sa tingin ng iba kasi alam kong deserve ko na nandun ako. 1 taon ang lumipas at ibang tao nang nakikita ko sa salamin. Hindi man ako supermodel pero fit na ako. May muscles definition na rin ako at higit sa lahat, confident na ako sa sarili ko. At alam mo, Kuya Dax, biglang nagbagong ihip ng hangin. Kung dati ako yung laging lumalapit at binabaliwala, ngayon sila na ang lumalapit sa akin. May mga nagme-message, may mga nagpaparamdam. Ang sarap ng feeling kasi dati, hindi ko nararamdaman at nararanasan yon. Sa ngayon, Kuya Dax, single pa rin ako. Hindi dahil tulad ng dati na walang nagkakagusto sa akin, kundi dahil mas naging choosy na ako. Naiisip ko kasi, pinaghirapan ko kung nasan ako ngayon at natutunan ko na hindi porket may nagpaparamdam, tatanggapin ko kagad. Masaya na ako kasi mahal ko na ang sarili ko. Mas fulfilled na ako. Mas proud ako sa naging journey ko. At kung darating ang tamang tao, tatanggapin ko. Pero kung hindi pa, okay lang naman. Kasi hindi na ako yung dating Rocky na desperado na makahanap ng mamahalin. Ang tanging tanong ko lang sa sarili ko, magiging katulad ba ako ng mga lalaking bumaliwala sa akin dati? Kung gagawin ko din yun sa ibang nagpaparamdam sa akin na pag nakikita ko, naalala ko yung old version ko. Syempre naman pinaghirapan ko din naman kung ano ko ngayon. Kaya siguro may karapatan din ako maging choosy, di ba? Kung kayo bang nasa sitwasyon ko, gagayahin niyo ba ako na magiging choosy din? Hanggang dito na lang sulat ko, Kuya Dax. Sana may mapulot din ng mga makikinig sa kwento ko kahit ganito yung klase ng takbo ng kwento ko. Pero sa tingin ko naman meron. Kasi transformation ito eh. Ako si Rocky. At ito, ang true confession ko. At more power po sa channel ninyo, Kuya Dax. Nga pala guys, meron na akong pa-membership ngayon. Kung gusto nyo maging advance sa mga i-upload kong kwento, bago po talaga siya i-public, meron po tayong membership na isa po sa perks natin ay magiging advance po yung pakikinig ninyo. At syempre, meron din tayong pa-shoutout sa mga pa-members natin. Special shoutout. Kung meron kayong mga short messages, babasahin po natin yan on air. At kung gusto nyo pong balikan yung mga unang upload ko na naging reason kung bakit medyo naglaylo tayo sa mga content natin, isa po yun sa perks ko. Madami-dami din po yun.
Bibigyan ko po kayo ng access doon. All you have to do is magbigay po kayo ng email ninyo, kahit anong email na pwede nyo ma-access pa rin para ma-access nyo yung mga old stories na yon. Syempre, pag nagpa-member po kayo niyan, mura lang naman po monthly. Tulong nyo na rin po yan para po ma-maintain natin yung channel natin kasi para po mas maayos yung recording natin at syempre yung mga tools na ginagamit natin for editing. Mag-avail na po kayo ng membership, mura lang naman po yan. At siguro pag lumaki-laki pa ang channel natin at pag nagpa-merch na ako, syempre kayo po ang unang maaambunan ng biyaya. At iniisip ko rin po mag-upload din po ako ng mga behind the scenes kung paano ko po nabubuo ang isang kwento, kung paano po siya ni-record at yung mga bloopers. So akala nyo talaga perfect yung pag-record ko, walang pagkakamali. Meron po yan, marami po yung mga bloopers, ng mga bulol moments po. Doon ko po i-upload, exclusive lang po sa mga members ng ating channel. So sana po makapag-avail kayo, malaking tulong rin po yan sa channel ko. Nga pala, may mga ginawa rin ako dyang special badges sa mga members na makikita pag nag-comment kayo at mga emoji na personalize sa channel na ito na magagamit nyo po kung sakali magko-comment kayo o pupunta po kayo sa premiere kung may premiere po ako ng kwento. Magagamit nyo po yun, exclusive lang po sa inyo yan sa mga members. So maraming salamat in advance. Hanggang dito na lang po at kita-kits po tayo or kita-kinig po tayo sa susunod na kwento.